Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa National Integrated Fisheries Technology Development Center upang ibahagi ang iba't ibang technology na nandito po sa aming center dito sa Dagupan City. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay ang tungkol sa technologying isda't gabi culture. Ang isda't gabi culture ay isang pamamaraan o technology na naglalayo na mapagsama natin ang pag-aalaga ng gabi at pag-aalaga ng isda sa isang sukat ng lupa. Ito po ay mahalaga lalo na doon sa mga magsasaka o namamalaisdaan na may maliit na lupain lamang. Ang gabi po ay isang uri ng halaman na maaari nating palakihin doon sa mga lugar na matubig or palaging basa at napakaganda pong kombinasyon kung ito ay aalagaan kasama ng isda. Ang isda't gabi culture po ay halos katulad ng rice fish culture. Ang problema lang po sa rice fish culture, ang rice po or palay ay mayroong limitasyon pagdating sa dami ng tubig na kailangan gamitin. Sa gabi po ay maaari tayong magpalalim ng tubig sa naaayon sa pangangailangan ng ating isda. Wala po tayong takot na yung ating halaman ay malunod sa tubig. Ganun din po ang haba ng pag-aalaga ng gabi sa tubig ay walang halos limitasyon. At dahil doon, napakagandang gawin ang kombinasyon ng pag-aalaga ng gabi kasama ang isda. Ang isda't gabi culture po ay isang technology na naipalabas na natin noong middle 1980s o bandang 1984 or 1985. Isa pa ito sa mga technology na integrated culture na tinatawag namin kasama ng isda. Ito po ay ginawa na sa mga selected o piling lugar sa Central Luzon at nakita namin kung gaano kaganda ang contribution ng isda't gabi culture sa kita ng mga magsasaka. Ang ating pong technology ay napakaganda dahil hindi po natin kailangan ng malaking budget para ito ay isagawa. Sa karaniwang magsasaka po na may maliit na lupa lamang po pwede natin itong gawin. Napakahalaga rin po ito sa pagdating sa nutrisyon, lalo na sa mga rural areas na karaniwan ay may problema sa nutrisyon. Dahil ang gabi po ay napakagandang halaman, nakakain po mula dahon hanggang ugat at napakayaman po sa bitamina at iba pang minerals. Pwede rin po itong gamitin sa mga bata at napakadali po nitong i-digest kumpara sa ibang pagkain. Lalo na kung yung bata ay may problema sa gatas. Dito po sa ating isda't gabi, pinopromote din po namin yung paggamit ng asola. Ang asola po ay isang green technology na kayang-kayang gawin ng sino mang magsasaka dahil ito po ay madaling alagaan. Ang asola po ay nagsisilbing direct na pagkain o diretsong pagkain ng mga isdang katulad ng tilapia. At ito rin po ay nagsisilbing pataba ng ating gabi. Yung mga dumi naman po ng ating isda ay nagiging fertilizer din ng gabi, ganun din ng asola. Kaya't minarapat po namin na dito sa ating technology ay i-combine yung culture with culture ng isda at gabi kasama ang asola. Ang technology po na ito ay po pwede nating gamitin doon sa mga magsasaka o namamalaisdaan na mayroon ng backyard fish ponds. I-combine lang po natin yung culture ng gabi. At sa mga small water impoundments din na isinusulong ng ating Department of Agriculture, pwede nating isama rin ang gabi dahil nasabi nga natin na napakaganda ng nutrisyon na po pwedeng ibigay nito sa mga pamilya. Napakadali lamang po nito. Meron po tayong dalawang uri ng isda't gabi culture.
Ang isa po dito ay ang isdat gabi culture in plat method at ang isdat gabi culture in peripheral method. Ang isdat gabi culture in plat method, una po natin gagawin dito ay i-consider po natin yung pagpili ng tamang lugar sa pagkukulture po natin ng isdat gabi. Unang-una po dito, dapat alamin po natin yung source po ng tubig. Dapat po siyang malayo po siya sa chemical. Dapat po yung tubig natin, wala po siyang chemicals. Aside from that, ito po ay may katangian po siyang mag-hold po ng water capacity. Gaya po ng old rice paddies at saka po ng fish pond na unutilized po. Dahil nandito na po normally yung dapat po natin gagamitin. Ngayon napili na po natin ang tamang lugar para po sa plat method, kailangan po nating gumawa or mag-construct ng plat para po sa ating planting of beds ng gabi. Meron po itong 1.5 feet po at may layo po ito na 1 meter from one another. In between po noon, meron po tayong kanal po para po sa passage and growing po ng isda. Dapat po ay may lalim po ito na 1 meter water depth. After po natin makapag-construct ng plat, pwede na po tayo magtanim ng gabi. Ang gabi po, itatanim po natin ito or kanyang mother suckers. Ang gagawin po natin dito, guguntingin po natin or tatanggalin ang kanyang lumang dahon at ang kanyang ugat. Pag yung gabi po natin ay mura, hindi na po natin guguntingin ang kanyang dahon. Ang ugat lamang po. Once po na na-prepare na po natin ng ating gabi, itatanim po natin siya ng may distansyang 0.45 meters po from one another. Once po na naitanim po natin ang ating gabi, didiligan po natin ito tuwing umaga at tuwing hapon. After po nun, maglalagay din po tayo ng fertilizer with the use of azolla. Ang azolla po ilalagay po natin sa gabi na may timbang po na 20 grams. Per plant po ang azolla. Ilalagay po natin ito doon po sa gilid ng gabi na kung saan, kung dried na rin po yung azolla, maglalagay po ulit tayo. Ang azolla po ay isa po siyang aquatic fern. Ito po ay lumulutang or floating fern. Ito po ay maliliit po siya na color green. Ang azolla po ay maaari po nating gamitin bilang pagkain sa ating mga hayop gaya po ng baka, manok, baboy at maaari rin po sa isda. Madali lamang pong paramihin or i-produce ang azolla. Kailangan po tayo maglagay ng konting buhangin po, tsaka po yung sa maliit po na container, kailangan po yung tubig po nito, mayroon po siyang 1 foot po na tubig. Sa paglalagay po ng azolla, kailangan pong meron po tayong timbang na 20 grams. Sa 20 grams po ng azolla na ilalagay po natin sa ating container na kasinlaki po ng batya. After that po, mag-aantay po tayo ng 1 linggo upang i-harvest po ito. Sa pag-harvest po ng azolla, dapat po i-harvest lang po natin sa isang container kalahati po ng azolla. Upang magkaroon pa ulit tayo na matitirang azolla sa ating container na ating pararamihin ulit. Sa pong alternatibong paraan sa pagpaparami ng azolla, maglalagay din po tayo, pwede po natin gamitin yung mga lumang tarpaulin po natin at ilalatag po natin ito sa isang patag na lugar. Tayo po magbubungkal ng lupa at ating ilalatag ang lumang tarpaulin. Doon po tayo maglalagay ng ating azolla upang maparami po natin ito. Sa pagpaparami po ng azolla sa tarpaulin, kailangan po yung tubig po niya, i-maintain po natin ng 1 foot po ang lalim po nito. Sa sukat po ng ating tarpaulin na may 10 hanggang 10 by 30 feet, maglalagay po tayo doon ng 80 grams ng azolla. Dadami po ito sa loob po ng 1 linggo. Maaari po tayo magpadami ng ating azolla sa kanal na kung saan tayo nag-aalaga ng isda sa tabi po ng gabi. Aside from that,
Yung azolla rin po, ginagawa rin po siyang fertilizer din po dun sa gabi. Tandaan lamang po natin na ang pagpaparami po ng azolla sa ating kanal, dapat po i-maintain po natin or regular po yung ating pag-harvest weekly upang meron pong passageway ang ating isda at lumaki po ito ng husto. Tandaan po natin, hindi po tayo makakapagparami ng ating azolla sa ating fish ponds or canals kung ang ating isdang aalagaan ay tilapia or ornamental fishes gaya po ng carpa, gapi, dahil ito po ay kinakain ng ating mga isdang aalagaan. Pero makakapagparami po tayo ng ating azolla sa fish pond kung ang aalagaan din po natin na isda ay ang hito.